Kailangan nating i-convert to passive income para maging permanent ang ating income. Kasi po, ang ating pong expense, ang ating mga gastusin, temporary ba yan or permanent? Siyempre, ang ating gastusin, permanent yan. Kahit tumanda ka, nandiyan pa rin ang gastos. Actually, mas magastos pa pag tumanda ka dahil sa healthcare needs natin. So, yung passive income, dapat nabibuild mo yan unti-unti para maging permanente ang income mo at masabayan niya yung pangangailangan mo rin. Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ano ba yung X-curve? Yung X-curve, eto, dalawang line lang ang tatandaan nyo para hindi nyo makalimutan. Yung line na pataas, etong green line, eto yung line ng savings natin. Dapat pala, habang nadadagdagan ng ating edad, nadadagdagan din ng ating savings. Nangyayari ba yun? Yan. So, mahirap mag-ipon, sabi ng iba, kasi may kalaban na line. Ito yung line of responsibility. Dapat pala, nag-iipon tayo para habang tumatanda tayo, tumatagal tayo sa trabaho, nababawasan yung responsibility natin. Okay? So, sa life natin, tandaan nyo, merong if sa gitna. Diba? May dalawang pwedeng mangyari sa atin. So, what if I die too soon? And what if I live too long? Diba? Saan nyo gusto dyan? Die too soon or live too long? Diba? Siyempre, gusto ko mabuhay na matagal. Diba? Pero, hindi natin control yan. Kasi nga, pwedeng may mangyari sa atin, lalo na ngayon na may pandemic. Diba? So, pwede ring aksidente. Diba? Kaya, eto, napaka-importante nito. Maghanda tayo dito kasi eto sinasabi na pag maliit pa lang or wala ka pang ipon tapos ang taas ng responsibility mo, ang tawag sa'yo, less secure ka pa. Diba? Bakit? Kasi mataas yung responsibility mo. Paano pag may nangyari sa'yo? Diba? Mag-chat nga dito, sino yung mga breadwinner dito? Diba? So, napaka-importante ng role nating mga breadwinner. Pag may nangyari sa atin, mawawala ang income ng pamilya. Diba? Sino yung sasagot sa responsibility natin? Kaya napaka-importante, meron tayong insurance. Yung life insurance, importante yan. If we love our family, dapat meron tayong insurance. Ito yung sasagot sa mga responsibilidad natin kung sakaling may mangyari sa atin or mawala tayo. Okay? Kasi, tandaan nyo, ang life insurance, instant money yan. Diba? So, syempre, like kami, no? Kami mag-asawa, 4 years old pa lang yung anak namin. Kung may mangyari sa aming dalawa, hindi naman kaya magtrabaho pa ng anak namin. At sino kayang kapatid kong mabait ang willing mag-alaga at sagutin ang responsibility? Kaya, syempre, kumuha kami ng insurance dahil yun ang instant money na sasagot sa needs ng anak namin, something na may mangyari sa amin, makat ang income ng pamilya. Okay? So, hindi naman syempre puro die too soon, di ba? Syempre, kaya na tayo nag-iipon para habang tumatagal, nagiging more secure na tayo. Okay? Bakit kailangan natin mag-ipon? Kasi if we live long, di ba? Hindi naman sure yan na pag age 65 ka, may trabaho ka pa rin. Ngayon nga po kahit na age 30 plus lang, wala nang trabaho. Tama po ba? So, lalo na pag tumanda ka, kahit na sobrang galing mo ngayon sa trabaho nyo, ikaw ang employee of the year, pag ikaw ay nag-edad 50, 60, or 50, di ba? Sigurado, papalitan ka ng mga bagong empleyado. Kasi mas productive sila, mas alam nila ang technology, ikaw babagal-bagal ka sa computer, di ba? Computer na lahat ngayon. So, bago pa dumating yun na mawalan ka ng trabaho, dapat may na-build ka ng big savings or investment. So, ang purpose ng investment, ito naman yung magiging source natin ng income. Yung interest niyan, mamaya pag-uusapan natin how it works. Para pag wala na tayong income, eto na yung papalit, no? Meron na tayong passive income from our investment na pwedeng mutual funds or pwede rin naman sa business. Okay, clear po ba? Every peso you save is a peso reduction to your responsibility. Okay? So, napaka-importante po ng X-curve. Kaya, actually, nung narinig ko to noong 2012, pinaka-paborito ko tong concept at in-apply ko agad
At ngayon, sobrang nakatulong po sa aking finances. Okay? So, X-curve po yan. Ngayon, ituloy natin, no? Dun sa X-curve concept, meron tayong tinatawag na dalawang klase ng income. Okay? Active income, yung number 1. Usually, ito yung source of income natin. Ano ba yan? Income from your direct labor. Kailangan magtrabaho ka para kumita ka ng pera. Okay? So, usually, salary yung source of income natin. Okay? Kaya lang, pag hindi tayo pumasok, wala tayong sweldo. Diba? So, ganoon din ang doktor. Kahit malaki ang income niya, kung hindi siya nagko-consult, kagaya ngayon, hindi siya nag-o-opera, diba? Yung ibang doktor, takot, wala din siyang income. Ganon din po ang lawyer. Ang seafarer, marami po ngayon, seafarer o OFW na walan din po ng kontrata, syempre walang trabaho, walang income. Ganon din po yung mga agent. Pag walang sale, walang commission. So yan po yung klase ng active income. Gusto ba natin puro active income lang tayo? Siyempre, ang goal natin sa X-curve natin, kaya tayo nagbi-build ng investment, business, para ma-convert natin to passive income yung ating source ng ating cash flow. Kasi ang hirap pag nasa active income ka. May mga kakilala ako, 20,000 ang sinesweldo, naging 6,000 na lang. 'Di ba? Kasi active income. Kuya ko, tricycle driver yon, kahit 4 na tricycle niya ngayon, hindi niya ma-maximize yung investment niya kasi sa buong linggo, dati nakakalabas na hanggang Sunday, pero ngayon twice a week na lang, 'di ba? Tapos may limit pa yung oras, hindi 24/7, 'di ba? So yun yung mahirap pag active income. Pag hindi ka nagtinda sa karinderya, pag hindi ka bumiyahe, mga jeepney driver, 'di ba? Yan ang problema, walang income. Okay? So, mahirap. Kailangan nating i-convert to passive income para maging permanent ang ating income. Kasi po, ang ating pong expense, ang ating mga gastusin, temporary ba yan or permanent? Siyempre, ang ating gastusin, permanent yan. Kahit tumanda ka, nandiyan pa rin ang gastos. Actually, mas magastos pa pag tumanda ka dahil sa healthcare needs natin. So, yung passive income, dapat nabibuild mo yan unti-unti para maging permanente ang income mo at masabayan niya yung pangangailangan mo rin. So, eto naman yung income keeps coming even if you're not working. Diba? Ang sarap nun, no? Ganyan po yung sekreto ng mga mayayaman. Kahit na mag-travel siya, natutulog siya, kumikita pa rin po siya ng income. You stop working, your income continues. Diba? Ang sarap. Sample, interest income from investment, kagaya ng pag nag-invest ka sa mutual funds, stocks, diba? Sa healthcare, meron din pong healthcare na long-term na meron din pong investment side. And yung business, maganda rin na nagbi-build tayo ng business natin kasi meron din po, no, like dito sa IMG, may tinatawag din tayong royalty income. And ang pinaka-popular or common sa mga matatanda, pag nag-retire, gusto niya, may paupahan siya. Or yung mga OFW, gusto may paupahan. Pero tandaan nyo ha, ang rental income, syempre magkakaroon ka niyan pag may malaking investment ka. Ibig sabihin, milyon ang involved dyan para makapagpatayo ka ng apartment. Kaya yung iba po, inuutang yan at hindi pa nila bawi ngayon ang kanilang investment. Okay? So pag-uusapan natin kung paano ka ba makakapag-start sa investment kahit na maliit lang yung iyong puhunan. So again, do not work hard for money, let your money work for you. Mahirap na puro ikaw lang ang tatrabaho, overtime ka na overtime, wala naman nangyayari. Kasi po, kung puro sipag lang ang pag-uusapan, lahat ng Pinoy masipag naman yan. 'Di ba? Pero bakit hindi mayaman? Bakit hirap pa rin at umaasa sa ayuda? Kasi kulang ng financial education. Hindi alam paano magtatrabaho yung pera para sa kanila. Kung gusto mo pang matuto, meron akong free, on-demand, online financial class. Pumunta ka lang at mag-register sa bit.ly/financialclass sign up. Ngayon, kung gusto mo naman live webinar, meron din kami. Pumunta ka lang at mag-register sa bit.ly/free online investment class. At kung may question ka, pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.